Hi loves! For today's video, i-explain ko dito kung paano mag-transfer ng Pi coins sa Pi browser natin. Lalong-lalo na sa mga baguhan na nagsa-start pa lang mag-mining sa Pi network. So, actually, ang inaakala ng iba, once na nag-download sila ng Pi network, nag-start silang mag-mining, is pwede na po nilang masell yung kanilang Pi coins. So, hindi po siya ganun mga loves. Kasi may mga invites ako, no, na nag-download, nag-active ng kanilang mining, so akala nila mapipayout siya agad-agad. So hindi ganun yun mga loves. So explain ko siya dito, no? So, yung mga wala pang Pi network dyan, nalagay ko yung instructions sa description box. Nandyan yung link ko. Lagayin nyo yung invitation code, Jeanette 2016. After that, sali kayo sa GC Telegram natin for more updates, more tutorial, more guidance sa inyong mga loves, okay? So, check description box. So, ngayon, for example, meron na kayong application na Pi Network, no? Na kapag start, clinic nyo na din tong mining, no? Yung itong parang lightning na to sa screen natin. So, nag-start ng mag-mine yung inyong Pi coins, okay? So, after ninyong mag-mining ng Pi coins, dito kasi hindi siya basta-basta na makaka-earn kayo agad-agad ng Pi coins. So, it will take you months, maraming months, days, no, bago kayo ata makabuo ng Pi coins. Pero okay lang yun kasi libre naman siya. Wala tayong babayaran dito. Kailangan nyo lang ng data para activate yung mining ninyo everyday. Ganun lang. So, every day, every 24 hours, activate nyo lang yung mining ninyo at madadagdagan at nadadagdagan yung Pi coins nyo. Yung nandito sa taas, mga loves. Ayan siya. Yan, yung magbibilang dito yung mga Pi coins na makukuha ninyo. Okay? So, ang rules kasi dito sa Pi network, mga loves, punta tayo sa 3 lines and sa mainnet ko. Before natin matransfer yung ating Pi coins, is meron tayong tinatawag na mainnet checklist. So, kailangan natin makompleto tong mainnet checklist na to before matransfer yung na-minas natin na Pi coins sa Pi browser. Yung Pi browser kasi, yan yung magiging wallet natin sa Pi coins natin. Pag meron kayong Pi browser, then pwede kayo at na-migrate doon yung Pi coins niyo, pwede nyo siyang i-transfer sa OKX niyo or kung saan man naka-list si Pi coins. Okay? Yeah, ganun po siya mga loves. I hope nagigets nyo ako, no? So, ang kailangan nyong ma-reach, guys, is number 1 talaga, kailangan nyo munang mag-KYC, no? Para ma-kompleto nyo tong mainnet checklist. So, paano ba yung KYC? Ang KYC, mga loves, ito is identity verification. Kaya sinasabi ko sa inyo yung mga informations ninyo sa profile nyo, dapat real accounts nyo, real name, real informations nyo, kasi sa identity verification, kailangan magtugma po sila sa Pi account nyo para ma-verify kayo. Pag na-verify kayo, goods na goods po kapag na-verify kayo. Pero ito yung sinasabi ko sa mga bagong users ngayon ng Pi network, merong message po sa atin si Pi, no? So, nag-login kasi yung isang staff ko, in-invite ko siya sa Pi network. Ito yung nagpakita sa kanya nung magsa-start na siyang mag-KYC sana, mag-verification na sana siya. Pero ang sabi ni Pi, thanks for your interest in Pi KYC verification, slots are not available this time. So sabi dito, stay tuned. You will receive an invitation as soon as one becomes available daw for KYC. Pero sabi dito, remember na dapat makakompleto kayo ng 30 mining sessions before you can apply for KYC, no? So, dapat naka 30 days kayo na nagmiminas ng Pi coins before kayo mag-KYC. Pero, for mai-invite kayo guys, kailangan ma-invite kayo ni Pi for KYC verification bago kayo makapag-identity verification, okay? So, as of now, mga loves, ayan, nakikita nyo, wala pa ang KYC ngayon kasi nga, ayan, bagong user kayo, late kayong users, mga loves. So, kami, nung last 2022 pa lang nakapag-verification na ako. Kaya, di ba, 3 years ago, tapos na akong mag-verification. So, buti na lang at, ayan, ngayon na may value na siya, buti na lang at naka-KYC ako. At least, hindi ako mahirapan na makuha yung Pi coins ko. Okay? So, may naka-lock-in kasi akong Pi coins, kaya hindi ako nakakuha ng, hindi ako nakapag-sell coins. Meron yung ibang tutorials ko, 2 Pi coins lang yung nakuha ko. Kasi yun yung hindi naka-lock-in na Pi coins ko. So, yan yung kailangan yung gagawin sa mainnet checklist if ever download yung PI browser app, create a PI wallet. Ayan, ito, step by step to, no? Kailangan matapos nyo yung
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang ganon. So, confirm your PI wallet. So, madali lang to guys kasi i-click nyo lang to. Follow nyo lang yung mga instructions. Pati yung lock-up configurations. Kailangan yung mag-lock up ng Pi coins ninyo para ma-check yan. Secure your account. Pupunta kayo sa profile at isa-secure nyo yung accounts niyo. I-verify nyo yung phone number, email, ganon. And then, ayun, sign acknowledgement to receive tokens. Ito is, magsasend kayo, ayan, may instructions naman dito, no? So, magsasend, transfer kayo ng Pi coins dito sa transferable Pi balance. Sa mainnet blockchain yan, mga loves. Ayan. So, may tutorials if ever na meron kayo nito. Search nyo na lang sa YouTube if may tutorials sila nito. Kasi matagal na yun eh. Wala na akong ganito. So, submit your KYC application din. Ito is identity verification, mga loves, no? Ayan. Is a prerequisite to have mobile balance. Ayan. Kailangan to mag-KYC kayo. So, wait for KYC results. Number 8. Pag na-complete yun, nag-congratulations, ayan. Pwede na pong ma-migrate yung na-minus nyo na Pi coins sa mainnet ninyo, sa Pi browser ninyo, sa wallet. Ito. Ipakita ko sa inyo. Ito yung transferable ko. Yung 34 Pi transferable. Yan. So, yan yung pwede ko pang matransfer sa susunod. Etong migrated ko na 1,036, ito na po yung nalipat sa Pi browser wallet ko noong 2022. Okay? So, actually, pwede kong makuha to kasi naka-lock up nga ako, mga loves. Na-lock up yan yung 934 na Pi coins ko. Kaya, hindi nyo siya makikita ngayon. But anyway, it's okay. Kasi, after 3 months, update ko kayo if makukuha ko yung aking na-lock up na Pi coins. So, update ko kayo, no? So, ngayon yung tutorials, ina-explain ko sa inyo na pagbaguhan, hindi nyo pa mag-transfer yung Pi coins nyo dito sa inyong, ayan, Pi browser wallet. So, dito papasok yung ating available balance. Kapag nasa available balance yung Pi coins nyo, pwede nyo na siyang matransfer yung Pi coins nyo sa OKX or kung saan mang crypto wallet nakalist si Pi coins. Okay? So, ganyan lang siya. And then, after that, ayan, ipunta kayo dito. Pagbaguhan na lang kayo, mga loves, kulikutin nyo na lang yung inyong application, Pi app. Ayan, punta kayo sa profile nyo. Kailangan nyong i-complete yung mga informations dito. Ayan, i-verify nyo yung phone number, Facebook, email address, and then KYC, naka-check sa akin, password, ayan. So, check nyo yung mga yan para makorek yung mga informations, diba? And then, yan, everyday lang kayo mag-mine for 30 days para matry nyo, i-wait nyo for your identity verification. Pag kasi naka-KYC kayo, mga loves, is dire-diretso na yon. Makakapag-mainnet na kayo. Dire-diretso na for, ayan, mainnet checklist yan. Okay? Tapos, yan. Ano yung masishare ko? So, kailangan pagtsagaan muna natin siya, mga loves, no? It took them 7 years bago nagkaroon ng value yung Pi coins, kaya maging patience din tayo sa pagmiminas everyday. So, ganun lang naman. Wala ka nang gagawin. Everyday active mo lang siya, tapos iwanan mo na, okay na yon. Kasi may nagtatanong pala, no, na if kailangan ba na babantayan to, hindi nyo kailangan bantayan yung Pi coins niyo. Basta i-active nyo lang tong parang lightning na to. Activate nyo lang yung mining niya and then iwanan nyo na siya. Balikan nyo ulit siya after 24 hours. Magna-notification naman si Pi Network if tapos na yung, nag-end na yung mining niya na 24 hours para i-activate nyo ulit siya. Para mag-mine ulit siya. So, ganun lang, okay? Tapos, update kayo sa ating YouTube channel if ever na may bago tayong tutorials dito, okay? So, yan. Ganon yung paano itong si Pi Network, okay? So, yung transaction ko, mga loves, ay dito sa Pi ko, ito yung Pi ko na nakuha ko. Pumasok siya. Ito yung pinaka-first na trinay ko. More tutorials sa description box. Makikita nyo yung transactions ko na trinay ko mag-transfer ng Pi coins ko sa aking OKX. Pumasok naman siya. So, legit, mga loves. So, check natin yung aking Pi. Yung 1 Pi ko. Ito is ano ko to? Ito is OKX account ko. Ayan, meron ako nag-iisang 1 Pi. Yung 1 Pi ko is 83 pesos yung price niya. So, ang bilis, ang taas. Mabilis tumaas, baba, taas, baba yung kanyang price ng Pi ngayon. Kasi, ayan, wala pang steady na price ng Pi natin. So, yan, maraming nagbabuy and sell. So, yan, hinayaan ko lang dyan yung Pi ko na na-transfer ko sa aking Pi browser. Yan. Ito yung 1 Pi ko. Ito siya ngayon. Yan, meron akong isang 1 Pi. Diba?
Pero madaming nakapaldo mga loves. Meron daw nakakuha 300 plus, may 90k, may mga 50k nakuha, sinel nila agad. Pero meron yung isa, nakita ko sa comment sa YouTube na nabenta niya ng $2 yung kanyang Pi coins. So, inabot siya ng $2. So, mga 110 pesos yon. So, yan. Nakakuha siya ng 90,000. Diba? So, grabe. Nag-ipon sila ng ilang taon yon. And yung isang member ko, yung dating invite ko nung 2020, 271 daw yung kanyang Pi. So, 271. Kasi hindi siya wala siyang invite. So, talagang for 2020, 21, 22, 23, 24, 25. So, for 5 years, 271 yung naipon niya na Pi coins. So, times natin sa 83 yung isang Pi. O di, yan, meron siyang 22,000 for 5 years. Pero pwedeng tumaas pa yung value ng Pi, kaya hindi niya sinel. So, gusto niya pag mataas na daw yung price ng Pi coins. Kasi bago pa lang kaka-launch niya. So, yan. Antay lang tayo mga loves. Minas-minas lang muna tayo. Antay tayo ng mga next na mangyayari dito. So, magminas-minas muna kayo while waiting sa ating ayan, KYC. So, kailangan mag-KYC muna kayo mga loves, no? Yun ang pinaka-importante talaga dito sa Pi Network. So, hindi pa natin nasagot yung mga questions ninyo kasi nga, yan, wala din akong transferable. So, pag na-transfer yung aking Pi coins later on, gagawan ko siya ng tutorial sa inyo. Ayan. Kasi, automatic na ata kasi antayin ko yung 14 days na tuloy-tuloy akong mag-mining. I think yung aking, nandito sa aking transferable, I think kailangan ko mag-active ng 14 days para ma-transfer siya sa aking Pi browser. Yung etong 34 Pi na transferable. So, update ko kayo mga loves if, kasi kaka-start ko lang din kahapon na mag-mine. Kasi nga, diba, after 2 days na na-launch my price na si Pi, nag-open ulit tayo ng Pi natin. So, actually, nag-start ako 2020. So, nasayang yung 4 years. 1 year lang ako nag-mine sa Pi Network. Hindi siya nagkakaroon ng value. So, nag-stop ako. Kulang yung patience ko, diba? So, sayang yun. Anyway, start ulit tayo ngayon. So, tignan nyo, madami na akong active. 24 yung active ko ngayon. So, 24 na yung nagma-mining. Tapos, yung mining ko per hour is 0.22 Pi per hour. Kaso, hindi ko makukuha yung namamine or nakukuha kong Pi from my referrals kasi hindi sila nakapag-KYC. Pag mag-KYC sila, after nag-KYC, pwedeng pumasok yung ma-earn ko. So, looking forward talaga for KYC. Kailangan talaga mag-KYC sila para may ma-earn ako. So, ganun. If gusto nyo mag-invite, gagawa ako ng isang tutorials. Okay? So, yun lang ang masashare ko today.